Naming banal, dakilang Yahuwah, sinasamba ka namin, pinupuri sa iyo pong kaitaasan. Pakitunghayan mo pong muli kaming iyong mga alipin na titipon, taglayang isang pag-asa at pananampalataya na ikaw ay maalayan namin ng ibayong kapurihan, kaluwalhati ang marapat lamang sa iyong banal na pangalan. Narito po kami, Aba, naglalambing po ang bawat isa sa iyo sapagkat sa ganitong pagkakataon, pagsamba sa araw ng Sabat, muli dito kami nakasusumpong ng aming kapahingahan. Nagpapanibagong lakas kami kapag muli nakakasama ka namin sa ganitong pagkakataon. Kaya naman po, Aba Yahuwah, huwag mo po sana kaming biguin. Pakiranas, pakisugo mo ang iyong espiritu. Maranasan ka namin sa buong panahon at sa pagpapatuloy ng aming mga pamumuhay sa mundong ito. Patawarin mo kami. Alam namin, patuloy ka naming nabibigo sa mga inaasahan mo sa amin. Nagmamakaawa kaming patuloy sa iyo, Ama. Kahabagan mo kami. Magkasanang mawawalay sa amin sapagkat di namin kaya ang wala ka sa piling namin. Sapagkat napakabigat ang pagdadala ng buhay, napakaraming pagsubok, kahirapan na dumarating sa amin. Minsan nagugupo kami ng mga dalahin sa buhay. Minsan nawawalan kami ng pag-asa, pinanghihinaan, nawawalan ng nawawal, napagagambala ng mga isipin sa buhay, nawawala ang aming paningin sa iyo. Kaya naman, Aba, napasasaklolo kami sa iyo. Wag mo po sana kaming bibitawan. Pagtiyagaan mo kami hanggang makarating kami sa hangganan. Masbasang kami muli sa pag-aaral ng iyong mga salita. Buksan lagi ang aming puso, ang aming isipan. Lagi naming baunin ang iyong mga katotohanan hanggang sa dako paroon po ng aming paglalakbay, hanggang sa pitin po namin ng hangganan. Panginoong Yahushua, nagtatapat kami sa iyo. Magtatapat kami hanggang sa wakas, Panginoon. Ano man ang mangyari, hindi kami bibitiw, hindi kami lalayo, lagi kami susunod sa iyo. Subalit, kilala mo ang bawat isa sa amin. Kilala mo ang mga pagkukulang, ang mga pangangailangan, kahinaan namin. Hindi rin namin kayang wala ka sa piling namin. Manatili ka lagi sa tabi namin upang anuman ang dumating, mga pagsubok at kahirapan, magtagumpay kami. Makarating kaming matagumpay sa piling mo upang kami mapasayo at sa ating Ama magpakailan-kailanman. Aba, Yahuwah, muli bumabalik, tawag kami sa iyo. Pakibasbasan muli ang isinimpang handog ng iyong mga lingkod. Pakibasbasan din ang bawat kabuhayan, ang bawat sambahayan. Muli, hinihiling na po namin ang lahat ng ito. Sa pangalan ng Panginoong Yahushua. Amen. Ang Ama'y mayroong ibinigay, ang anak niyang si Yahushua. Buhay niya'y kanyang ibinigay, upang tayo'y maligtas. Pupurihin siya magpakailanman, tunay ang pag-ibig niya. Tinubos tayo ng kanyang dugo, tayo'y pinaging dapat. Sundin siya, sundin si Yahushua, sapagkat siya ang pastor natin. O tapat ang pag-ibig niya sa atin, salita niya'y atin ang dinggin. Shabbat Shalom po mga mahal na kapatid. Nagpapasalamat muli tayo ng napakarami sa ating Panginoong Yahuwah at Panginoong Yahushua. Tinipon muli tayo upang magpatuloy pa rin sa ginagawa po nating pag-aaral. Sa pagpapatuloy pa rin po ng ating pag-aaral nga po dito po sa ating paksa ng bunga ng mga espiritu, marahil po ay nalalaman na natin sa ngayon ang kahulugan at kahalagahan ng bawat bunga natin na pong napag-aralan. Ito nga po ang mga katangiang likas na makikita natin sa buhay
ng isang taong lumalakad kasama ang banal na espiritu. Hindi po ito mga bagay na basta lamang taglay sa isip at damdamin po natin, at hindi rin po ito mga kaugalian na minsan lang natin na ipapakita sa buhay natin, kundi ito po ay nahahayag sa ating pamumuhay araw-araw. Madali man o mahirap ang pagdadala ng buhay. Isa po ito sa mga paraan kung paano natin maipapakita na tayo tunay na tagasunod ng Panginoong Yahusha, na tayo'y binago at patuloy na binabago ng ating Panginoong Yahuwah. Kaya napakahalaga po para sa ating mga lingkod ng Panginoong Diyos na maisabuhay natin ang mga bunga ng Espiritu upang mapaghandaan natin hindi lang ang pagtataguyod ng buhay na meron tayo ngayon, kundi lalo tigit mapaghandaan natin ang buhay na darating. Ano pa po mga kapatid? Ang isang bunga ng Espiritu. Ito nga po ang ating pag-aaralan ngayon. Basahin natin muli ang nakasulat sa Galatia 5:22 hanggang 23. Datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil. Laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. Ano po? Ang isang bunga ng Espiritu, mga kapatid, ito po yung pagtatapat. O sa English, ito po yung faithfulness. Pero ano nga po ba ang ibig sabihin ng katapatan o faithfulness? Sa salitang Griego, ang salitang ginamit po nila dyan ay yung salitang pistis. Yan po ay nangangahulugan na maasahan, yung taong mapagkakatiwalaan, laging nandyan sa panahon po ng pangangailangan. Kaya ano lamang po ang ibig sabihin yan, mga kapatid? Ang katapatan po ay nakikita yan sa pagiging consistent sa paggawa po ng tama. May nakakakita man o wala, kahit walang pumupuri o kahit mahirap. Pero paano po? Paano po ba nag-uumpisa o nag-uumpisang mahubog yung ating katapatan? Kapag natuto po tayo na magtanggi ng ating sariling kagustuhan para magawa po natin ang tama. Kadalasan po kasi, ang tama ay hindi po laging madali. May mga pagkakataon po na ang pagiging tapat ay nangangailangan po ng napakatinding pagsasakripisyo ng oras natin, lakas, panahon, o kahit minsan, yung nga pong pansarili nating kagustuhan. Sa madaling salita po, ang pagiging tapat ay hindi po nakabase sa ating pakiramdam, kundi ito po ay nakabase sa commitment po natin. At higit sa lahat, tinatawagan po tayong maging tapat. Kanino po? Sa Panginoong Yahuwah at Panginoong Yahusha. Sapagkat sila po ang pinakaunang naging tapat sa bawat isa sa atin. Kahit po tayo ay mga hindi karapat-dapat, laging nagkukulang. Pero po sila ay hindi kahit kailan nagbabago sa atin. Yung tanong, paano po tayo magiging tapat sa ating Panginoong Yahuwah? Sa awit 103:17 hanggang 18, ganito po ang ating mababasa. Ngunit ang pag-ibig ni Yahuwah ay tunay na walang hanggan. Sa sino man na sa kanya ay may takot at pagmamahal. Ang matuwid niyang gawa ay wala ring katapusan. At ang magtatamo nito ay ang tapat sa kasunduan at tapat na sumusunod sa bigay na kautusan. Paano, mga kapatid? Natin may pakikita yung ating katapatan sa Panginoong Yahuwah sa pamamagitan po ng pagsunod sa kanyang mga kautusan ng may paggalang at pagpapakumbaba. Hindi po yung pinipili lang natin yung kung ano yung susundin natin, kundi tayo po ay susunod, magpapasakop sa lahat ng kanyang kalooban, kahit minsan po ay hindi madali o kahit minsan hindi nga po natin naiintindihan. Ang katapatan po natin sa Panginoong Yahuwah at Panginoong Yahusha, mga kapatid, dapat po yan ang maging pinaka-prioridad po natin sa ating buhay. At kapag nagawa po natin o naging tapat tayo sa Panginoong Diyos, magagawa rin po natin maging tapat sa ating kapwa. Napakahalaga niyan, mga mahal na kapatid. Diyan po ay tinatawag din tayo na mga lingkod ng Diyos ang maging tapat sa ating kapwa. Sa anong mga bahagi po ng buhay?
isang bahagi ng buhay natin, dapat tayo maging tapat. Unang Timoteo 5, talata ay 8, pakinggan po natin. Ang sino mang hindi kumakalinga sa kanyang mga kamag-anak, lalo na sa mga kabilang sa kanyang pamilya, ay tumalikod na sa pananampalataya at mas masama pa kaysa sa isang di mananampalataya. Sa anong bahagi po ng buhay natin dapat po tayo maging tapat, mga kapatid? Sa pangangalaga po ng ating ah, sambahayan, kamag-anak o yung pamilya natin. Hindi po sapat na tayo ay mabait lang sa ibang tao pero napapabayaan natin yung ating tahanan. Bilang mga magulang po, tinatawag tayo na maging consistent sa pagbibigay ng pangangailangang pisikal, emosyonal, spiritual sa ating mga anak. Opo, mahalaga na maibigay natin yung kanilang pagkain, tirahan, edukasyon, pero hindi po doon natatapos ang ating pagiging mga magulang. Dahil ang pagiging mga magulang po natin ay isa pong tungkulin na nangangailangan po ng napakatinding katapatan. Paano po ba tayo magiging tapat sa pagsasanay po sa ating mga anak, mga kapatid? Dapat po sa tahanan nag-uumpisa yung pagtuturo ng relihiyon sa ating mga anak. Opo, meron tayong children's ministry sa assembly, di po ba? Pero hindi po dapat natin inaasa lamang doon ang pagtuturo sa ating mga anak. Dapat po nagtuturo tayo sa lahat ng pagkakataon. Turuan po natin sila na magkaroon ng kaugnayan sa ating Panginoong Yahuwah, magkaroon ng personal relationship. Turuan po natin sila kung paano manalangin at masanay din po sila sa pagtawag sa pangalang Yahuwah at Yahusha. Ano po ang kinakailangan para magawa po natin yan, mga kapatid? Kinakailangan po natin magsakripisyo ng oras at ng pasensya upang maturuan po natin ang ating mga anak. Dahil ang totoo, mga kapatid, yung mga bata po ngayon, ay napakaraming tanong. Di po ba? Ang tinatanong nila, nagtataka sila, bakit tayo lang ang tumatawag sa pangalan? Karamihan, hindi naman tumatawag sa pangalang Yahuwah at Yahusha. Marami ang naniniwala ng Panginoong Yahusha ay Diyos. Tayo, hindi tayo naniniwala. Kaya dapat, mga kapatid, napakahalaga na equip tayo sa mga salita ng Diyos para masagot natin ang ating mga anak. Bilang mga magulang, diyan din tayo tinatawag na ipakilala ang Panginoong Yahusha at Panginoong Yahuwah sa kanila. Hindi lamang po sa ating mga salita, kundi lalo tigit sa ating mga gawa, sa ating halimbawa, araw-araw po ng ating buhay. Papaano pa natin maipapakita ang tamang pag-aalaga sa ating pong pamilya, mga kapatid? Basahin naman natin ang nakasulat sa Hebreo 13, ang talata po ay 4. Dapat na turing na marangal ng lahat ang pag-aasawa at maging tapat kayo sa isa't isa, sapagkat hahatulan ng Diyos ang mga nakikiapid at nangangalon niya. Paano pa natin maipakikita ang pag-aalaga sa pamilya natin? Sa pamamagitan po ng pagpaparangal sa pag-aasawa o marriage sa Ingles. Bakit po napakahalaga niyan, mga kapatid? Dahil ang pag-aasawa po, marriage, yan po ang pundasyon ng sambahayan. Kapag po matatag ang relasyon ng mag-asawa, mas matibay po ang tahanan. Kailan naman natin kapag hindi maganda relasyon, samahan ng mag-asawa, ang buong pamilya ay apektado. Lalong-lalo na po ang ating mga anak. Paano po natin mapaparangalan ang ating pag-aasawa? Sa pamamagitan po ng ating katapatan sa isa't isa, sa pag-iisip man, sa pananalita, sa ating mga gawa. Sino naman daw po yung mga hindi tapat? Ang sabi ng Biblia, yung mga taong nangangalon niya, nakikiapid, yung pinipiling sirain ng tiwala ng kanyang may asawa, kapalit ng pansamantalang kaligayahan. Ayon nga po sa pag-aaral o sa datos, halos kalahati po ng lahat ng problema ng tao ay nag-uugat po sa ganitong suliranin. Yung mga pangangalon niya na nauwi po sa broken families. Ano po ang epekto nito sa ating mga anak? Kapag naghiwalay ang mga magulang, nadadala nila yan hanggang sa kanilang mga paglaki.
Kaya naapektuhan yung kanilang tiwala, yung mga pag-aaral nila, maging yung mga pananaw nila sa buhay, at pananaw na rin po nila sa relasyon. Sa ano pa? Ano pa pong aspeto ng buhay dapat tayong maging tapat? Efeso 6, 5 hanggang 8. Mga alipin, sundin ninyo ang inyong mga amo dito sa lupa na may buong katapatan, takot at paggalang, na parang si Kristo ang sa ninyong pinaglilingkuran. Gawin ninyo yan, may nakakakita man o wala, hindi upang mapuri ng mga tao, kundi dahil kayo mga lingkod ni Kristo at buong pusong sumusunod sa kalooban ng Diyos. Maglingkod kayo ng masaya ang kalooban na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Sapagkat alam ninyong gagantimpalaan ng Panginoon ang bawat mabuting gawa nino man, maging siya man ay alipin o malaya. Ano pa po? O saan pa tayo dapat maging tapat? Dapat po ay maging tapat din tayo sa ating pinagtatrabahuhan o sa ating mga bukasyon. Kung tayo man ay mga estudyante, kung ano man tungkulin ay pinagkakatiwala po sa atin. E paano po tayo magiging tapat sa ating mga gawain o tungkulin? Sa pamamagitan po, ay dapat po tayo maging responsable, mga maaasahan. Ibig sabihin po niyan, dapat lagi on time dapat tayo pumapasok sa ating trabaho. Hindi dapat palate-late tayo sa pagpasok. At hindi rin po dapat laging pala-absent sa pagpasok. At higit sa lahat, dapat ginagawa po natin ang trabaho natin ng buong puso at katapatan, kasipagan, kahit wala pong nakatingin sa atin. Lagi natin pong isaisip, mga kapatid, hindi po tayo nagtatrabaho dahil lang sa sweldo o dahil may boss na nakatingin po sa atin, kundi dahil alam po natin na ang tunay na Panginoon natin pinaglilingkuran ay si Yahuwah. Siya po ang pinaglilingkuran natin sa lahat ng ating ginagawa sa ating buhay. Kaya halimbawa, kapag empleyado ka at hindi mo ninanakawan ng oras ang iyong kumpanya, hindi ka nanlalamang ng iyong kapwa, yan po ay pagtatapat. At ano po, ang bunga ng ganyang katapatan, ang sabi ng Biblia, ang Panginoon mismo ang gagantimpala sa bawat mabuting gawain natin. Maaring hindi agad-agad ang pagpapala, pero ang natitiyak natin, bawat sakripisyo at bawat tapat na paglilingkod natin, yan po ay may kalakip na gantimpala at pagpapala mula sa Panginoong Yahuwah. Sa anong aspeto pa po tayo dapat maging tapat, mga kapatid? Efeso 4, mga talata ay 7, 12 at 16. Pakinggan natin to, mga kapatid. Ang bawat isa sa atin nakakatanggap ng tanging kaloob ayon sa sukat na ibinigay ni Kristo. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga hinirang upang maging matatag ang katawan ni Kristo. Sa pamamagitan niya, ang buong katawan ay pinag-uugnay-ugnay ng mga kasukasuan na mula rin sa Kanya. At kung maayos na gumaganap ng tukulin ang bawat bahagi, lumalaki ang katawan at pinapatatag dito ang sarili sa pamamagitan ng pag-ibig. Saang aspeto pa dapat tayo maging tapat? Mga kapatid, dapat po ay maging tapat tayo sa gawaing paglilingkod sa ating Panginoong Yahuwah. Ang tinatawag na Christian service. Paano po tayo magiging tapat dyan? Sa pamamagitan po ng pagganap ng ating bahagi ng may consistency o pagiging epektibo. Tandaan po natin, bawat isa po sa atin ay may kanya-kanyang kaloob o talento na ibinigay sa atin ng Espiritu Santo. May kanya-kanya tayong papel sa katawan ni Yahusha o sa Eklesiya. Hindi man tayo pare-pareho ng gawain, pero lahat po ng yan ay mahalaga. Dahil, di ba, pansinin natin, ano po ba nangyayari kung hindi gumaganap ang ibang bahagi po ng katawan? Di po ba humihina ang buong katawan? Kung may bahagi po ng katawan na hindi nagfa-function ng maayos, apektado ang kabuuan. Ganon din po sa Eklesiya. Kapag hindi po lahat ay nakaka-function ng maayos,
humihina po ang buong katawan ng Panginoong Yahusha. Tandaan po natin na ang paglilingkod po natin sa Panginoong Yahuwah at Panginoong Yahusha ay hindi po yan paligsahan, kundi yan po ay pagtutulungan natin. At kapag nagawa ng bawat isa na maging tapat sa kanyang tungkulin, ang buong katawan ay lalago, titibay, at magpapatuloy sa kanyang gawain hanggang sasapitin po natin ang hangganan. Magpapatuloy po tayo sa ating pag-aaral. Shabbat Shalom mga mahal na kapatid. Sana po, nasan man kayo sa iba't ibang panig ng mundo, ay galak na galak ang inyong kalooban, ang inyong mga puso, at ang inyong mga isipan ay nakatuon sa pinag-aaralan natin na ito ay ang maging tapat tayo, ang katapatan na isang bunga ng Espiritu. At nalaman po natin na ang pinanggagalingan ng katapatan ay ang ating Yahuwah Aba, sapagkat ito po ay likas niya. Tapat siya sa pagbibigay sa atin ng ating mga pangangailangan, yung mga biyayang tinatanggap natin sa araw-araw. Tayo man, meron tayong tungkulin, kailangan nating magtapat sa pagtupad ng mga utos niya na ibinigay sa atin. Kaya yung pong pagtatapat, yung po ay two-way. Tapat ang ating Yahuwah Aba sa atin, magtapat din tayo sa pagsunod sa Kanya. Magtatapat po tayo sa ating mga kasambahay, lalong-lalo na sa ating sariling pamilya, sa ating pong asawa, sapagkat yung pong pag-aasawa ay pundasyon ng pamilya. Kung matibay po ang pagsasama ng mag-asawa, matibay yung pamilya. At maging tapat din po tayo sa ating paghahanap buhay at maging tapat tayo sa pagtupad natin ng ating mga sagutin sa loob ng assembly ng ating Panginoong Yahushua. Sapagkat kung hindi tayo tutupad, yung katawan na kinabibilangan natin ay hihina. Kailangan po malakas yung katawan ng ating Panginoong Yahushua. Ngayon, ang susunod na tanong po natin, paano natin mapagyayaman ang ating katapatan sa bawat aspeto ng ating buhay? Ang sagot po ay nasa Hebreo 10:19 hanggang 22 at 25. Mga kapatid, yamang may kalayaan nga makapasok sa dakong banal sa pamamagitan ng dugo ni Yahushua, sa pamamagitan ng daang bago at buhay na kanyang itinalaga sa atin, sa pamamagitan ng tabing sa makatwid bagay sa kanyang laman, at yamang may isang dakilang saserdote na pangulo sa bahay ng Diyos. Tayo'y magsilapit na may tapat na puso sa lubos na pananampalataya, na ang ating mga puso na winisikan mula sa isang masamang budhi at mahugasan ng ating katawan ng dalisay na tubig, na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mangag-aralan sa isa't isa. At lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Paano po natin mapagyayaman ang ating katapatan sa bawat aspeto ng ating buhay? Ang sabi po sa talata, sa buong katapatang pagsamba natin kay Yahuwah Aba sa pamamagitan ng ating Panginoong Yahushua. Malaki po ang isinakripisyo ng ating Yahuwah Aba at ang kanyang bugtong na anak. Ibinigay sa atin ng ating Yahuwah Aba ang ating Panginoong Yahushua upang mamatay para sa ating kasalanan. At ang ating Panginoong Yahushua ay hindi nakagawa kahit na isang kasalanan o nasumpungan man ng daya ang kanyang bibig. Ngunit
Ibinigay siya upang siya ang maging sala para sa atin. Siyang nagbayad ng ating mga kasalanan. Kaya po nung mamatay siya, yung pong tabing na naghihiwalay sa pinakabanal na dako, doon po sa templo, ay nahati sa gitna, nahawi, upang tayo na dati-dati makasalanan, dahil sa kamatayan ng ating Panginoong Yahusya, pinawalang sala tayo at tayo'y inampon ng mga anak na lalaki at mga anak na babae ng ating Yahuwah Aba, upang tayo'y makatawag sa Kanya anumang oras na nais natin. Dati-dati po, ang nakakapasok lang doon sa pinakabanal na dako ay yung pong punong saserdote, at isang beses lang isang taon. Ngunit ngayon, dahil po sa kabutihan ng ating Yahuwah Aba at sa sakripisyo ng ating Panginoong Yahusya, anumang oras na kailanganin natin ang tulong ng ating Yahuwah Aba, makakalapit tayo. Kaya ano po ang nararapat nating gawin? Tayo po ay dapat palagi ang lumalapit ng may tapat na puso at lubos na pananampalataya sa ating Yahuwah Aba at sa ating Yahushua HaMashiach. Araw-araw ng ating buhay. Hindi po paminsan-minsan. Hindi po kung maisipan lang natin. Kaya tayo po sa assembly, nag-aaral tayo, pinag-aaralan natin. 3 times a week, meron tayong Bible study. Meron pa tayong Bible Literacy Project. Pagkatapos po, ano ang meron tayo tuwing Biyernes at Sabado? Biyernes, actually po, yung pong Biyernes ng gabi, yung po ay araw na ng Sabat. Ano po ang meron sa atin? Nagkakaroon tayo ng ating pagkakatipon, ang ating mga pagsamba na congregational. Ito po ang hinahanap sa atin ng ating Yahuwah Aba. Ibubukod natin yung Sabat. Yung pong Sabat magiging holy convocation para sa atin, natatanging pagsamba. Kaya po tayo nagkakatipon-tipon. Ang ating Panginoong Yahusya, nung naririto po ba siya sa lupa, siya po ba ay sumasama sa congregational worship service? Opo. Ang katunayan po, doon pumasok siya sa sinagoga gaya ng kanyang pag-uugali. Ibig sabihin, parating niyang ginagawa. Anong ginawa niya? Binasa niya yung aklat ni Isayas. Pagkatapos niyang basahin, ano sinabi niya? Ngayon, natupad sa inyong pandinig ang sulat na ito. Kaya po, siya ang una na tumutupad ng mga utos ng ating Panginoong Yahuwah Aba. Kaya tayo rin, yun ang pananagutan natin, yun ang dapat nating pagtapatan. Sa pamamagitan po ng ating palaging paglapit sa ating Yahuwah Aba, ay lalo nating naihahayag ang bunga ng Espiritu, na ito po, sa pagkakataong ito, ang katapatan. Ano pa po ang dapat nating gawin upang tayo'y maging tapat? Ito po ang sagot sa ikalawang Pedro 1:2-4. Biyaya at kapayapaan ang sa inyo'y dumami sa pagkakilala sa Diyos at kay Yahushua na Panginoon natin. Yamang ipinagkalob sa atin ng kanyang banal na kapangyarihan ang lahat ng mga bagay na nauukol sa kabuhayan at sa kabanalan, sa pamamagitan ng pagkakilala sa Kanya na tumawag sa atin sa pamamagitan ng Kanyang sariling kalwalhatian at kagalingan, na dahil dito ay ipinagkalob niya sa atin ang Kanyang mahahalaga at napakadakilang pangako.
upang sa pamamagitan ng mga ito ay makabahagi tayo sa kabanalang mula sa Diyos. Yamang nakatanan sa kabulukang nasa sanglibutan dahil sa masamang pita. Paano po natin? Ano po ang dapat nating gawin upang tayo'y maging tapat? Ang sabi po sa talata, dapat pong lumago ang ating kaalaman tungkol sa ating Yahuwah Aba at sa ating Yahusha Hamasiyak. Ano pa po ang dapat nating gawin? Umasa po tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Ano po ba ang naibibigay niya sa atin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan? Ang sabi po sa talata, ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang mamuhay tayo na makadiyos. Kaya yun po ang dapat nating gawin. Matuto tayo sa ating Yahuwah Aba at sa ating Yahusha Hamasiyak na mamuhay ng makadiyos. Ano pa po ang dapat nating pakaasahan? Ang kanyang mga dakila at napakamahalagang pangako upang makabahagi tayo sa kanyang kabanalan. Yan po ang nais na mangyari sa atin ng ating Yahuwah Aba. Paano po tayo dapat tumugon doon sa mga pangako at mga tagubilin ng ating Panginoong Diyos? Ang sagot po, ikalawang Pedro pa rin, 1:5-8. Dahil dito, sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihan. Sa inyong kabutihan, ang kaalaman. Sa inyong kaalaman, ang pagpipigil sa sarili. Sa inyong pagpipigil sa sarili, ang katatagan. Sa inyong katatagan, ang pagiging makadiyos. Sa inyong pagiging makadiyos, ang pagmamalasakit sa kapatid. At sa inyong pagmamalasakit, ang pag-ibig. Kung ang mga katanging ang ito ay taglay ninyo at pinagyayaman, ang inyong pagkakilala sa Panginoong Yahusya, Kristo, ay hindi mawawala ng kabuluhan at kapakinabangan. Kaya paano tayo dapat tumugon sa mga pangako ng ating Panginoong Diyos? Buong pagsisikap po nating gawin na bigyan ng lubos na pagpapahalaga ang kanyang mga pangako at ang kanyang mga tagubilin. Ano po ba ang mangyayari kung magsisikap tayong tuparin ang kanyang mga payo, ang kanyang mga pangako? Mapapansin ninyo, ang tao po nagsisimula sa pananampalataya. Upang ang tao'y maligtas, kailangang sumampalataya muna siya. Pagkatapos, ito po ang tagubilin ng ating Yahuwah Aba sa atin. Sa inyong pananampalataya ang sabi, idagdag ninyo ang kabutihan. Ibig sabihin, lumalago yung pananampalataya. Sa inyong kabutihan, ang kaalaman. Kaya nag-aaral tayo parati ng mga salita ng ating Yahuwah Aba. At sa inyong kaalaman, ang pagpipigil sa sarili. Sa inyong pagpipigil sa sarili, ang katatagan. Kaya ibig po sabihin nito, kapag ka ang lahat ng mga katangian ito ay ating pinagsikapang makuha, yun ang maging katangian natin. Ano pong mangyayari sa atin? Magiging makadiyos tayo, magiging katulad tayo
ng ating Panginoong Yahushua Kristo at tayo po ay hindi mawawala ng kabuluhan at kapakinabangan sa maraming mga tao. Yan po ang kailangan natin. Ibibihis natin ang lahat ng mga katangiang ito upang maging pakinabang tayo, maging makabuluhan tayo sa maraming mga tao, unang-una na sa ating mga mahal sa buhay. Ngayon po, tayo po ay inihalin tulad sa isang halamang tumutubo. Ibig sabihin, lumalago, lumalaki. Ano po ang ibig sabihin nun? Darating ang panahon, may mga pagkakataon, mararanasan natin na magkamali tayo, natitisod tayo. Tayo po ba ay dapat na malungkot kung tayo'y nagkakamali? Hindi po. Lumapit tayo, humingi tayo ng tawad sapagkat yung pong pagkakamali ay kasama nung gumagawa ng mabuti. Kapag tayo, marami tayong ginagawa, marami tayong kabutihang ginagawa, maaring sa ibang mga tao ay makatisod tayo, kaya maaring magkamali tayo. Gayunman, hindi tayo dapat tumigil. Sino lang po, mga mahal na kapatid, ang hindi nakakagawa ng kamalian? Sino po? Yung mga tao na walang ginagawa. Gayunman, yung dahil sa wala silang ginagawa, yun po ay isa ng malaking pagkakamali. Ang sabi nga, ayaw ng Diyos, yung tamad. Kaya yung tamad, sabi, huwag kayong kakain. Kaya yung pong pagkakamali ay kasama lamang ng paglago o pagunlad. Paano po kung tayo'y halimbawa matisod at mabuwal, mabigo natin ang ating Yahuwah Aba at ang ating Yahushua HaMashiach? Ano pong gagawin natin? Ito po ang sagot sa ikalawang Timoteo 2:13. Kung hindi man tayo tapat, mananatili siyang tapat dahil hindi niya maikakaila ang kanyang sarili. Paano po kung tayo'y matisod, mabuwal, mabigo natin ang ating Yahuwah Aba at ang ating Yahushua HaMashiach? Ang sabi po sa talata, kung hindi man tayo tapat, ibig sabihin, nagkakamali tayo sa lihim o sa hayag. Ang sabi, mananatili siyang tapat sa atin, ang ating Yahuwah Aba at ang ating Yahushua HaMashiach. Patuloy silang gagawa ng mabuti sa atin. Ang sabi nga, magkasala man tayo, yung parusa na ibinibigay sa atin, hindi kasing laki nung pagkakasala natin. Yung parusa, maliit lang. Madali tayong patawarin, madali tayong kahabagan ng ating Yahuwah Aba. Kaya ang sabi po, kung hindi man tayo tapat, mananatiling tapat ang ating Yahuwah Aba at ang ating Yahushua HaMashiach sa atin. Ngayon po, dahil alam natin yan, hindi natin dapat tanggapin ang katotohanan ito upang abusuhin natin yung kagandahang loob ng ating Yahuwah Aba. Patatawarin naman pala ako ng ating Yahuwah Aba. Di samantalahin ko na. Hindi po, hindi yan ang dapat nating gawin. Ano po ang dapat nating gawin? Sa halip, tanggapin natin ang katotohanan ito upang ito ang mag-udyok sa atin upang lalong magtapat sa ating Yahuwah Aba gaya ng kanyang katapatan. Kaya kung paano tapat ang ating Yahuwah Aba sa atin, ganun din tayo magsisikap na magtapat sa Kanya. Bakit po tayo makakaasa sa katapatan ng ating Yahuwah Aba? Sapagkat siya po iyon. Yun ang kanyang likas. Yun ang kanyang karakter.
Ano po bang katangian o karakter ng ating Yahuwah Aba ang ating maaasahan? Huling talata na ating babasahin sa mga panaghuy po, 3:22 hanggang 26. Ang pag-ibig at awa ni Yahuwah ay walang katapusan. Iyan ang dahilan kung bakit hindi tayo lubusang nalipol. Araw-araw ay ipinapakita niya ang kanyang habag. Dakila ang katapatan ni Yahuwah. Kaya sinabi ko sa aking sarili, si Yahuwah ang lahat para sa akin. Kaya sa kanya ako nagtitiwala. Mabuti si Yahuwah sa mga nagtitiwala at umaasa sa kanya. Mabuting matyagang maghintay sa pagliligtas ni Yahuwah. Ano po bang katangian o karakter ng ating Yahuwah Aba? Ang ating maaasahan. Yung pong kanyang tapat na pag-ibig at awa sa atin ay walang katapusan. Palagay ko po, lahat ng mga kapatid dito, damang-dama natin yung pagkupkop ng ating Yahuwah Aba at ng ating Yahushua HaMashiach. Lalong-lalo na yung medyo may edad na, kamukha ko. Naranasan ko ang lahat ng kagandahang loob, pagmamalasakit, awa ng Yahuwah Aba. Marami kong kasalanan, nagsisi ako, nagkaroon ako ng mabibigat na karamdaman, lumapit ako, sinagot ang aking mga dalangin. Hindi lang para sa akin, kundi para sa aking mga mahal sa buhay. Para din sa iba-ibang mga kapatid. Kaya ano po ang dapat nating laging naaalala? Dapat nating maalala ang kanyang dakilang katapatan. Ano po ang maaasahan natin sa ating Yahuwah Aba araw-araw? Ang kanyang habag at pag-ibig sa atin araw-araw. Kaya ano po dapat nating gawin? Ipakita natin na tayo'y umaasa at nagtitiwala sa ating Yahuwah Aba. Gaya ng ating mga napapag-aralan, ayaw ng Diyos na nagiging independent tayo. Ayaw ng Diyos na hindi tayo lumalapit sa Kanya. Ayaw ng Diyos na nangahawak lamang tayo sa sarili nating lakas. Ay sabihin natin, opo, kaya ko na pong mag-isa. Hindi yan ang hinahanap sa atin. Ang hinahanap sa atin ay magpasalamat tayo kung tayo'y pinagpapala, kung binibigyan tayo ng lakas, kung binibigyan tayo ng mga tagumpay. Ipagpasalamat natin at humingi pa tayo na sana'y tulungan niya tayo araw-araw upang maging pakinabang tayo sa ating sambahayan at sa maraming mga tao. Kaya ano pong dapat nating gawin? Matyaga tayong hanapin siya araw-araw. Matyaga tayong maghintay. Alam natin sa mga nangyayari sa mundong ito, kahit na anong oras, maaring dumating na ang ating Panginoong Yahushua sa harpatsyo. Aagawin tayo sa alapaat. Kaya dapat tayong maging handa. Kaya tutuparin natin ang ating mga sagutin. Magtatapat tayo sa lahat ng mga tungkuling ibinigay sa atin ng ating Yahuwah Aba at ng ating Yahushua HaMashiach. Tumayo na po tayo, mga mahal na kapatid. O dakilang Panginoong Yahuwah Aba,
ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumalang ng lahat ng bagay. Maraming maraming salamat po, o dakila naming Diyos, sapagkat minsan pa'y tinuruan mo kami ang matutuhan namin, ang isa pang bunga ng Espiritu, ang katapatan. Opo, dakila naming Yahuwah Aba, ikaw ay tapat sa amin. Tapat ka sa iyong pag-ibig, sa pagbibigay mo ng awa at habag sa bawat isa sa amin. Kung hindi, o dakila naming Diyos, siguro kami nalipol na, sapagkat kami puspos ng pagkakasala at pagkukulang. Gayunman, banayad ka sa pagkagalit. Kaya, o aming Ama, naririto pa kami. Tanggapin mo sana kami, o dakila naming Diyos, bilang haing buhay na kaaya-aya, kalugod-lugod sa iyong banal na harapan. O dakila naming Aba, mahal na mahal ka namin, buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buo naming lakas. Gayunman, ikaw ang unang nagmahal sa amin nang ibigay mo sa amin ang iyong bugtong na anak upang mamatay para sa aming mga kasalanan. Wala siyang kasalanan, o dakilang Yahuwah Aba. Gayunman siya ang namatay upang kami po'y matubo sa aming mga kasalanan. Maraming maraming salamat. Opo, kami man magtatapat kami sa iyo. Sasambahin ka namin, paglilingkuran ka namin, o aming Aba, hanggang sa huling sandali po ng aming mga buhay. Naririto yung mga anak sa iba't ibang dako ng mundo. O dakila naming Diyos, paggalingin mo sana ang may mabibigat na karamdaman. Nagpapasalamat kami, o aming Ama, sapagkat kung tumatawag kami sa iyo, sinasagot mo ang aming mga dalangin. Ang katunayan, ang iyong mga anak na may karamdaman, lumalakas sila, o dakila naming Diyos. Ito'y gawa ng iyong mapagpalang kamay. Sana po'y ganap mo ng pagalingin ang iyong mga hinirang, ang may mga mabibigat na suliranin. Ibigay mo ang lunas, ang nagdadanas ng matitinding kahirapan. O dakila naming Diyos, ibiyaya mo ang mga bagay na kailangan namin upang kami po makapamuhay ng tiwasay, o dakila naming Diyos, at patuloy po naming matupad ang aming mga sagutin, ang sambahin namin, purihin namin ang iyong banal na pangalang Yahuwah Aba. O dakilang Panginoong Yahusya, luklukan ka po ng awa at ng biyaya. O dakilang Panginoong Yahusya, ikaw po ang aming hari at ang amin pong tagapagligtas. Ikaw ang ibinigay ng ating Ama, ang hindi magmamayo na pag-ibig niya sa amin. Ikaw ang namatay, nagdanas ka ng matinding hirap, ng parusa sa kamay ng masasamang tao. O dakilang Panginoong Yahusya, maraming maraming salamat. Patuloy po kaming susunod sa iyo. Susundan namin ang iyong mga yapak, ang iyong magagandang halimbawang iniwan sa amin, upang kami man ibunga namin ang bunga ng Espiritu, upang maging katulad mo kami, o dakilang Panginoong Yahusya, at itulot mong maipako namin ang aming mga paningin sa iyo. Abangan namin ang iyong pagbabalik, upang sa araw na bababa ka na mula sa langit, kami na tinawag mo sa assembly, sana po'y kaming lahat, masalubong ka namin sa himpapawid, upang makasama mo at ng ating mahabang buhay. Yan po ang aming pinakaasam-asam, ang araw na magiging pinakamaligaya para sa bawat isa sa amin. O dakila po naming Diyos, sumasampalataya po kami, pinagpala mo na po ang bawat isa sa amin. Pinatawad kami sa aming mga kasalanan.
Hinihiling po namin ang lahat sa pangalan po ng aming Panginoong Yahushua HaMashiach, dakila po naming tagapagligtas. Amen. Ang walang maliw na pag-ibig at masaganang awa ni Yahuwah Abba, ang biyaya at kapangyarihan ni Yahushua HaMashiach, at ang paggabay ng banal na Espiritu ay sumaating lahat ngayon at magpakilanman. Amen. Mga kapatid, isang paalala lang, yung ating pong assignment, reading assignment for the month of July is to read the book of 1 Chronicles and 2 Chronicles. Natatapos na po ang ating pagsamba ng Yahuwah Abba and Yahushua HaMashiach. Bless all of us.